Sige. So yun. Magandang araw. So kahit kailan mapanood to. So yun, as a review. So tingnan lang natin yung mga napag-aralan na natin dati. So ito. So yung pinakauna is yung limit. So sa limit, ang kon lang naman dito is may kailangan ka lang tatlong tandaan. Like siguro parang pinaka-base na din na ano. Yung una is yung wala kang problemang iisipin. No? Kasi like linear siya, di ba? Tinatawag natin parang linear, parang wala siyang kahiwa-hiwaga. Parang isang line lang kaya tinatawag ko siyang linear, parang ganun. Like halimbawa, the limit of x squared plus 4x minus 3, no, as x approaches to number 2, ganun. So yan. So kapag ganyan yung nangyari, wala na tayong masyado pang problema kasi ang ginagawa natin para makuha yung sagot is dinadirect substitution na natin siya. So 2 squared plus 4 times 2 minus 3. Ayan. So nililist ko na yung paggawa ng mga table, gano'n. Kung yung from the left, from the right, gano'n. So yan. So kapag ganyan, ano na ba yung magiging total nito? 4 plus 8 minus 3 equal siya ngayon sa 12 minus 3, 9 na siya. Ayan. So wala tayong masyado pang problema sa buhay. As in, ganyan na ganyan. Then next natin is yung tinatawag natin rational. Tatandaan mo pa ba yan? Kapag sinabi natin rational, anong kaso dun? Di ba yun yung Fraction, sir. fraction. Meron tayong f of x tapos g of x dito. So ang rule lang natin dito, yung g of x natin is should not be equal to 0. Yan lang naman. So halimbawa meron tayong limit of x plus 4 all over x minus 2 as x approaches to 2. Halimbawa ganyan. So malalaman natin na kapag dinirect substitution natin siya, ang nangyari is magiging na siyang 2, ayan, plus 4 all over yung 2 minus 2. So we have 6 all over 0. So kapag ang nangyari is ganito, yung 6 all over 0, ang nangyari is limit does not exist. LD ito. Limit does not exist. Ayan. At magkakaroon siya nung tinatawag na asymptote, no? Yung palapit siya ng palapit doon, pero hindi siya magiging ganun yung value niya. So hindi ko lang pala alam, but di ba parang nagpalit ka ata ng, yun na ba yung bagong calculus mo? Hindi, sir, sa ano ko yun, sa kaklase ko yun. Bali, hinahanap ko yung shortcut doon sa calculus. Ang alam ko kasi merong mga calculator na kapag wala yung shift solve, medyo mas ano siya, mas konti yung mga function niya. Like ganun yung Casio, nakabili din ako dun dati, Casio 82 ES Plus. If I still remember, ito second edition nakabili ako nito dati. Itong kwan na to, wala siya nung sinasabi kong shift solve. Like, wait lang, 911 ES Plus. Yan.
So, ayan. May second edition na din siya. Ito yung binabanggit ko na mapapansin mo na itong, kikita mo ba yung mouse ko? Ito no, meron siyang ship solve. Yes, sir. Yan. Ang alam ko kapag may mga ganyan is mas marami siyang function na ginagawa. Like meron siya nung yun yung automatic na sinusolve niya na parang ganun. And ano mo lang lagi tong calc ganun. Calc ganun. Pero dito sa part na to, medyo mas konti yung function nito kaysa doon sa with shift solve. Like yung normalan lang din talaga yung ano, yung paggamit dito. Hindi siya yung tulad noong yan, yung may shift solve na may ganun siya mga function na 'di ba unknown mo lang yung isa tapos i-shift solve mo, i-solve niya naman na. Dito like hindi siya ganun. Pati doon sa itong mode, kapag pinindot mo yung mode, iba yung itsura niya dito sa mode dito. So yun. So I prefer pwedeng ganito na lang din yung bilhin. Kaya 1,000 din siguro yan. Pero sa amin nung nag-take ako ng boards yung SGA 7, ano ba yun? 7, 8, 9, yan. Yung ganito naman yung ginamit. Like halos parehas din naman siya. Meron lang yung mga location ng mga buttons. Yan. Pero hindi ko lang alam kung may boards pa kayo. Pero yun, share. Wala. Share ko lang. Opo. So, ito. Ano yung calculator po sa sa PMA, kasi yan, naka-procure po. Parang sa class po namin ni Abbas, pare-pareho kami ng calculator kasi yung sa mga kaklase ko ngayon, pare-pareho din sila. Paano yun? Pare-pareho din parang sila? May mga bawal pong calculator na gamitin din sa amin. Pero, yung dun sa yung napaghiraman mo ng calcul. Yun po yung issue nila, kaya ang pangit ng kanila. Halos ito yung binabanggit ko sa'yo nung una, itong ganito na limit. X minus 3, direct substitution lang to. So, yun. Tapos, gawa lang ng ganito, yung palapit siya ng palapit doon sa kung ano yung value na binibigay. Then, masusolve mo naman din. Same lang din siya dito sa dito na part. Like, linear siya, so wala kang problema sa buhay. Ito pala, yung meron siyang yung piecewise. Yun pala yung isa din na kailangan tandaan dun sa may linear. Kasi magkakaroon ka ng right hand limit tapos yung left hand limit. Ito na pala. Yan. So meron tayong piecewise function. Na kung ganito yung bigay, ano yung value ni ano yung value ni x, ganun. Kung ganito naman yung bigay, ano yung value ni right hand limit. Ito yun, natatandaan mo pa ba to? Yung left hand limit, right hand limit. Yes sir, pero yung sa piecewise nakalimutan ko kung paano. Parang ang nangyari lang naman dito, may condition siyang binibigay. Halimbawa, sabi niya dito, fx is greater than 2. Ibig sabihin, kapag yung value mo is greater than 2. So, halimbawa, 2.1, ganun. Ang gagamitin mong function is ito, yung nasa taas. Si x plus 1. Yung parang isa-substitute mo doon sa table of values, sir? Oo. Ito yung gagamitin mo. Tapos, ganun din kapag halimbawa less than 2 to. So, kapag bumaba ka na sa 2, like negative. Yung x negative 2, sir, parang gagamitin ko siya doon sa left hand limit. Yung sa itong 1. Ito. 1. 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 1
Opo. Oh, left hand limit. Saan? Ito yung Diyan ko magiging siya gagamitin. Yung ah, x minus 2. mm. So, yun. Kailangan mo lang tandaan yan. Then, yun nga, yung sinasabi ko is yung ganito naman. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ang nangyari is limit does not exist kapag yeah, kapag rational. Meron kasing mga instance na divisible siya. No. Naituro ko ba yun nung magde-divide? Like, para ba? X squared minus 2x plus 1 all over the oh wait, tama naman. Okay, x minus 1 ganyan. So as limit as x approaches to 1, yan. Di ba ang banggit ko nga kanina, ang kadalasan na ginagawa natin is sa may part ata ng continuity to eh. So yun, ang nangyari is kapag like nag-direct substitution tayo, no, ang nangyari is ano siya, 1 squared minus 2 times 2 plus 1 all over yan, 1 minus 1, which is yung ibibigay nito is this is times 2 ba, times 2 to, times 1 tong isa. Yan, sagot na yung nilagay ko. So 1, ito 1 plus 1, magiging sagot natin is 2, no? 2 minus 2 tayo dito all over 0, or that will be equal to 0 all over 0. Kapag ganito naman yung kapag nag-direct substitution tayo at naging 0 over 0, pwede nating matanggal yan. Pwede natin siyang like matanggal talaga. So kailangan lang natin siyang sa part na to, pwede tayong mag-factor. Ayan. So iisip lang tayo ng ito, ifa-factor natin to by gagawa tayo ng dalawang column. Feeling ko wait lang, pero tama naman. So kadalasan naman is yun nga, kung ano naman tong unless kapag hirap akong sabihin parang kapag ganito lang siya na most likely kasi ang nangyari is yung binigay na ito yung limit tapos nag 0 all over 0, yun na yung isa niyang factor. Like paano ba nangyari? So ito equal to 1 lang natin siya, x is equal to 1. Ang isa niyang factor is kapag transpose mo to yung 1 dito sa kabila, nagiging na siyang x minus 1 is equal to 0. Ayan. So ito na yung magiging yung isang factor. So we have x minus 1
And then yung isa naman is x minus, like mag-iisip ka pa pala. So x minus 1. So ano ba yung i-multiply mo sa negative 1 na ang sagot ay magiging 1? At kapag pinag-add mo yung number na yun, magiging siyang negative 2. Kapag addition, kapag pinag-add mo daw sila, negative 2. Ito yung magiging sagot. Kapag multiplication naman, ang answer ay 1. Kapag multiplication, ang answer niya is 1. So, ito naman yun. So, kasi 1 lang naman yan. So, ano ba yung minumultiply natin para Negative 1. negative 1 lang din. So, wala naman siyang problema. Unlike kapag, siguro kapag 6, ganun, or 8. So, kailangan mo na siya, no? So, negative 1. So, pwede na tayo mag-cancel out ng operations. Yan. So, ang panibagong limit natin ngayon is x approaches to 1. We have x minus 1 na lang. Which is, ito, ang mangyari is, substitute mo lang 1 minus 1. So, that will be equal to 0. So, yan na yung, like, pagsusolve dyan. Pero, walang naka-install na calculator na ano dito. Pero yun nga, dahil nasa limit tayo, kapag gumamit ka ng calculator tapos tinype mo yan, yung, di ba, solve for value of 1.001, tapos si 1.1, tapos dito naman is 0.999, 0.9. Kung mapapansin mo is, ang mangyari dito is, habang papalapit ka dito sa 1, ang magiging sagot mo is 0. So, without hindi ka siya ganyan. So, meron pa yung dot na gagawin. Tapos 1. Tapos dot. So, yun. Habang sinusolve mo to, ang magiging sagot mo is papalapit ka sa 0. So, may calculator ka ba dyan? Meron, sir. Sige, try mo. I-type mo tong buo na to. Tapos, i-substitute natin yung value na itong mga value na to. So, meron din sa akin. So, yung x squared. Mabilis ka na din bang mag-type sa calcu? Sakto lang, sir. Nakaka-practice. Oops. So, we have 1.001. Ang value is 0. Check mo na lang dyan. 0.001. Tama. Kapag 1.01 naman, 0.01. Siguro 0.1 to. 0.1. So, kung mapapansin mo nga, papalapit siya ng papalapit sa 0. Ayan. So, dito din, 0 to. Sigurado ako dyan. 0.999. We have negative 0.001. Siguro, this is negative 0.01. This is negative 0.1. Check lang natin. Ang hula na lang eh. Tama naman. Tama naman. So, yan. So, meron tayong tama naman yung left hand limit natin. Yung limit natin as x approaches to negative, approaches to 1, negative. Yan. Is equal siya sa 0. Tapos, yung isa naman is yung right hand limit natin is 0 din. So, since equal sila, diba yun yung mga kailangan natin terms na, equal sila. So, it will be yung conclusion natin. So, since the limit of the function sa x approaches to 1, negative is equal to the yung isa pang limit, yung sa right.
Then, yung limit ng function natin is equal to yung answer, the limit exists. Parang ganun lang. So, yan. Ito yung isa sa mga makakaharap. Parang ganun. Yung rational. So, ito, dagdag lang natin si piecewise. Yun yung nagkakaroon ka ng dalawang value. Yan. Ito yung function, x. Tapos may condition siya ng x dito. Ang nangyari lang naman, basta hindi sila equal, yung left hand limit, tapos yung right hand, then the limit does not exist. Ang ganun ba? And last is yung radical. Tandaan mo pa. Yun yung meron siyang square root. Ayan. So, square root of f of x. Ayun, nag-warning na ata. Wala naman. So, meron siyang f of x. Ano yung condition na dapat hindi na mangyari dito? Bawal tayong magkaroon ng halimbawa, nag-substitute tayo ng ng number dito. Yung value ni f of x dapat dapat lagi siyang greater than or equal siya sa 0. Or hindi tayo pwede magkaroon ng negative na answer. Yung negative na answer. So, for instance, square root of x squared minus ano ba? Naglalag po kayo sir. Ba yung nalaglag? Oh, siya. Hello. Naglalag ba yung sa akin? Bumalik naman na. Hello. Po ata. Ulit po sir, hindi ko naintindihan yung sa radical. Pero, musta naman? Okay naman ba yung internet? Okay naman po. Yun nga, sinasabi ko is yun dito sa part ng radical is dapat itong yung magiging sagot natin dito sa f of x is should be greater than or equal siya sa 0. Or hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative na answer kasi magiging imaginary yun. Mo ba? Magiging imaginary yung sagot natin. Apo. So, yung simple na lang. Like x plus 4. Yan. So, the limit of square root of x plus 4 as x approaches to negative 4. Ayan. So, ano ba? Yun, hindi ka siya pwedeng magkaroon ng negative na answer. Kung mapapansin mo is, kapag ginamit natin to, karoon lang tayo ng ganun sa dati. So, we have negative 4 dito sa gitna. Tapos, yung number line. Kung alam kung ganito ba yun, sa taas o baba. Tapos, nandito si negative 3. Dito si negative 5. So, yun. Meron tayong from the left. Tapos meron tayo from the right. Ayan. So,
tapos gawa tayo ng table of values. We have negative 4 dito. Dito is, we have negative 3.999, negative 3.99, negative 3.9, tsaka si 3 siguro. Yan. Tapos dito naman is, ano magiging nakasulat dito? So, 5 and negative 4.99. Ay, 4.00. 0.001 no. Tapos dito negative 4.01, negative 4.1 kasi ganyan. Kaya si 5. Hindi natin si 5. Negative 5 I mean. So ganyan, kung mapapansin mo, tapos gawan lang yan ng table. Ano bang magiging sagot kapag si ganito yung binigay? Yan. So dito tayo muna sa itong right side. So kapag sinubstitute mo yan, square root of alpha x plus 4, negative 3.999, the answer is 0.0316. Dito naman sa kabila is 0.1. This is 0.316 naman to. Or kung mapapansin mo, papalapit siya naman, papalapit sa 0. Dito naman sa kabila, yan. Kapag sinubtract natin to, we have negative square root of negative 0.001. So that will become imaginary. No. So square root of negative 0.01. That will be equal to also to imaginary. And this one is also imaginary. And so on. So wait lang. I'll be back. Bababa lang ako. May bisita. Sige po, sir.
baba lahat, wala ipapangatan ko. So, yun. Sorry for the interruption. Uminom na din ako ng tubig. So, yun nga. Kung mapapansin mo, nandyan ka pa ba? Opo. Yun. Nagiging imaginary number tong mga to. So, saan dito? Ito yung part na yun. So, does not exist naman yun. DNA. Yan. Kung papalapit siya ng papalapit doon, nagiging imaginary yung sagot natin. Then, yun, magagraph ka na lang. Tapos mapapansin mo, yun nga, does not exist yung nangyayari. Tapos kailangan lang matandaan tong word na ito. Tapos para matandaan mo to, kailangan mo lang ulit-ulitin na magsagot. Yun lang talaga ang way. Like, tinatandaan mo siya bago mo isulat, ganon. Try it by your own. Yeah, L negative does not exist since yan, f of x are imaginary values as x approaches to 1 from the left. Yan, so matatandaan mo lang yan kung lagi mo siyang ginagawa and sinusulat. Which is, yung part na yon nasa sayo na yon, no? Kung yung mga pagsasolve na ganun, like nasa part mo na yon na kailangan mo din talagang ulit-ulitin. So ako, para ba, like hindi naman din ako fast learner, sakto lang. Like gustong gusto ko lang din talaga yung math. Kapag ini-scan ko yung ito, ini-scan ko siya, na nagigets ko naman, and then kapag na-scan ko na siya, kaya ang kailangan ko lang gawin is yun nga, itatry ko siya, no, yung sa sarili ko, parang ganun. Tapos yun, makikita mo, mali yung pagkakagawa ko dito. Then yun, it's also part of the learning na at hindi ko lang alam, no, kung papansinin mo din sa totoong buhay na yun nga, yung mas natututo tayo kadalasan, no, mas nare-retain yung ating mga naaaral or yung lesson kapag nagkakamali. Like, hindi naman natin sinasadya na magkamali, pero yun, like we learn from our mistake, parang ganun. Yun, which is kung sa pag-aaral din naman, no, applicable din naman talaga yun. Hindi ko lang alam kung meron kang mga ganun na instances na halimbawa nagkaroon ng exam, so nakasagot ka naman, halimbawa 1 to 50 yun, nakasagot ka, so na-sure mo siguro yung mga 40 ganun or 30, pero meron kang question na kahit paulit-ulit mo nang ginawa, hindi mo na-solve yung question na yun, halos yun lang yung nagre-retain na tanong sa'yo. Like, kung nag-uusap kayo nung classmate mo na, uy, ano yung magiging sagot mo dito, ganun. Yung pagkakasolve ko dyan, ganito yung pagkakagawa ko, ganun. Kasi sa part na yun, nahirapan ka. Like, yun, na-retain yun sa'yo. Kaya, yun. Ang gusto ko lang sabihin is, yun, learn from your mistake. Kaya may sinasabi pa nga sila na yung ano ba yun? You learn the lesson the hard way. Parang ganun ba? Kasi yun, natuto ka dahil para bang nasaktan, ganun, or may nangyari pa sa'yo bago ka, which is mas tumatak yun sa isip mo dahil yun nga, nagkamali ka. So wala, life lesson. Joke lang. Life lesson. Which is hindi mo magagamit mo din naman talaga sa buhay. So dito tayo sa continuity na siguro agad. Ano to nga to?
RHL, LHL, VA, HA. So we have right hand limit, left hand limit, vertical asymptote, horizontal asymptote. Auto time braking. Papaganito pa pala ako So, ayun nga, after ng lesson, diba nakaharap na natin, nagkaroon tayo ng solving ng mga and then nagtry tayo ng yung right hand limit, left hand limit, ganun. So direct substitution lang naman halos ang ginawa natin dyan. Kung natatandaan nyo to, tignan mo yun. Kapag di ko lang alam kung siguro may natatandaan ka isa sa mga problem na to, like dahil na pressure, ganun. Dahil sa oras. Natatandaan ka ba dyan? Yung sa lang sir, sa Number 5 radyo. siguro or 4. Hindi ko maalala na sir. Hindi. Sige, di bali na. Pero sa inyo ko to pinasagutan like 20. Magkaroon ng 20. So dito naman tayo sa continuity. Ang gusto niya lang sabihin nga, 'di ba? Kung mapapansin mo tong drawing, kapag sinasabing continuous yung ating function, kapag drawing tayo tapos hindi natin inangat yung pen para ma-draw natin yung graph, then masasabi natin na continuous yung ating function. So halimbawa ito, ayan, so hindi naman natin binibitawan bago natin siya ma-drawing, so that will become continuous. Unlike dito, so ganyan, tapos binitawan natin and then nagtumuloy siya dun sa kabila. So ano yung tawag dito kung natatandaan mo pa? So nagkaroon siya ng anong nangyari? Discontinuity. Discontinuity. Pero meron type of discontinuity, di ba? So ito yung pinakamadaling tandaan dahil tatalon siya. Wait, nakalimutan ko na sir. Yung jump. Jump continuity. Yan naman, yun na yung pinakamadaling tandaan. Kasi, tatalon siya. Kaya jump continuity. So, check lang natin yung mga iba. Limit Turing. Ikon na to Hindi ata yung naming ko Isang beses lang na continuity to Tapos ito, Turing na to ito lang yung siguro diniscuss ko na lang siya dun sa may yan. So ito din, kung natatandaan mo pa yung ito ba yun? Yung yung R M ganun, yung makapal kuko ganun, yung tatandaan mo pa yun, yung acronym acronym ba tawag dun, like yung kwentos, zeros, makapal kuko. makapal kuko. So yun, at least kapag meron ka nun, di may baon-baon ka na tatandaan mo na tong mga to. Halos yun lang din naman. So yun nga, meron tayong matawag na discontinuity, ganun. So yun, yung jump
discontinuity. Ano pa ba yung iba? Hindi ata na kasama dito ah. May sinend ako sir sa messenger mo. Ganun, yung kung paano sila magpa-quiz. Saan? Ngayon? Yan sir, yan yung first quiz, ganyan. So ano ba ito? Expect upon values. Limit forms. Identify if the limit is right hand or left hand. Ganyan yung mga activity namin sir. Hmm. Pinapost nila. Oh, kayang-kaya mo naman ah. Yes sir. Tapos ano pa? Oh, ito yun yung sinasabi ko na ano pa to? Use the tabular method to estimate the limit of the following form. Tapos yung sir, mga ganyan lang yung summary, conclusion, pino-points nila din yan. Kaya nga kailangan mong tandaan yun, pati tong graphing. Yes sir. Tignan mo to, naka-piecewise siya na naka-radical pa. Pinaghalo na nila. So, same process lang din naman yan, basta palit-palitan mo lang yung mga values doon sa table of contents. Tsaka, magagawa mo na. Base dito daw. Based on your graph, what can you conclude of the limit of the function x as x approaches to 2? Why? Ano to? Ba't parang naka-ano siya? Nakapin somewhere. Ano yan sir, pagkatapos ng quiz, parang pinopost nila doon yung yung answer key. Ito naman, ganun din. Like, radical siya. Ay, rational na may pagka-radical. Basta nasusundan mo lang naman din talaga yung process. Ano mo siya. Ito, magkakaroon ka ng horizontal asymptote. Ano to? Ito, masyadong mahaba to. Like, kinakawawa. So, kayang-kaya naman yan. Just believe. But what can you do? Ano to? Saan ba galing yan? Masyado ng kwanto. Masyado ng parang naman ang tawag mo. Masyado lang mahirap. Pero kaya naman. Ganyan, tuloy-tuloy. Basta as long as na yung process, hindi ka naman malilito. Pero masyado na tong para sa akin like kung hindi naman Yes sir. ano ba yung tawag nila? Terror. Ganyan yung masasaya na subject kapag ganito yung sasagutan. Mas macha-challenge ka. Dati magsasagot kami, kulang yung isang coupon kulang yung isang coupon sa ganto yan ito talaga yung mahaba din yung sa derivatives talagang pahabaan yan, kaya yun. Yung lesson, check natin yung types of discontinuity. Nakalimutan ko na.
So si jump continuity lang yung tapos yung isa removable kasi pwede mo siyang tanggalin. Yung isa naman is limits at infinity. Pero ito pa rin yung lesson na ginagamit or for advance lang? Yan. Yan pa rin sir. Yun. Dalawa yung nakatandaan ko. We have jump essential continuity. Meron tayong removable. Sinabing removable kasi pwede mo siyang tanggalin. Tapos yung isa naman is infinite essential discontinuity. Ito naman yung may mga asymptote. Ayan. So, yun. Papunta siya ng infinity. Halos ganun lang din yung gagawin mo eh. Lilimit mo siya. Tapos direct substitution. Tapos makikita natin, papunta to sa infinity. So, infinite essential. Ganun lang. Tapos dito naman, ito, tumalon siya. Kita mo tong graph. So, that will be called jump essential discontinuity. Tapos yung isa naman, ganito. Tapos, pag ganon, removable discontinuity. Which is, ito ata yung may hawig dun sa binigay ko sa'yo kanina. Yung radical, sabi ko na, rational, na 0 of 0 yung magiging answer. Pwede mo siyang matanggal. Removable discontinuity yun. Ano pa ba? So, derivatives. Ito, limit theorem. So, sa limit theorem, yun lang. Kailangan mo lang tandaan yung acronym natin. Na, ano ba yung acronym natin before? Yun nga, Rose, makapal ko. Ko lang alam kung pwede pa bang mas mapaganda yun. Pero ganun talaga eh. Para mas ma-retain siya, kailangan weird. Something weird, something kakaiba para mas ma-retain. So wait lang. May kukunin lang ako. Natandaan ko na. So, yun. Dito ata sa part na to, halos ito yung lagi ko kayong nire-remind na kung ano yung mauuna. Ang nangyari kasi nung kayo is dun sa part ng radical, hindi na iniisa-isa. Like halimbawa dito, 'di ba? Sige, yung pan ko. So, yun nga, yung palatandaan natin, hindi naman siya ganito parati. Pero, if kaya, ganito talaga siya. So, we have the R, si Rose, then si M, A, C, A, P, then makapal, Q. Yan. Or si radical, tapos si multiplication or division, tapos si addition and subtraction, tapos si constant multiple, then next is the power theorem, tapos next is the limit of x as x approaches to c approaches sa c, and then si k, yung constant naman. So halimbawa dito, ito yung given natin. Ang gagawin muna natin is yun, pwede ko na ba siyang magamit sa radical? Hindi pa. Bakit? Kasi hindi naman to naka-square root ng buo. So, yun. So, hindi pa.
Ibig sabihin, mag-next tayo dito tayo sa M. Sa M, which is multiplication or division. So, as you can see, this is naka-division siya. So, yun yung inuna ko dito. So, ayan. Inuna natin. Dinivide natin siya. And then, after nyan, so, division, may multiplication or division. Ask mo ulit yung sarili mo, oh, pwede na ba si radical? So, hindi pa kasi nandito pa siya sa ilalim. Ayan. So, anong gagawin mo? So, pwede ba ang multiplication? Yes, kasi dito sa may baba niya, itong part na to, is pwede mo siyang pag-multiplyin. Ayan. So, that will be yung next gagawin natin is multiplication. So, itong nasa taas, nag-retain lang siya. Wala ang gagawin dyan. Parehas lang siya dito. And then, yun nga, dahil multiplication yung ginawa natin, ito na siya. So, pagkatapos ng division, multiplication, division, punta na tayo ng addition. Ayan. So, baba lang natin. Ayan. So, itong mga to, nagkaroon lang, i-distribute lang natin lahat ng limit. So, dito sa 3x raised to 4, ayan, nagkaroon na siya ng katabi niya na limit. Ayan. So, dito din sa negative 2, nagkaroon din siya ng limit sa tabi niya. And then, yung buong radical na ito, mali pala yun. Dito pala yung part na dapat kong ituro. And then, yung buong radical na ito, nagkaroon na siya ngayon ng limit din. Ayan. So, since pwede mo na siyang ilimit yung radical, kasi meron na siyang katabi na limit, ito nga. Yan na siya. Then, next ulit natin, radical. So, yung buong parang mangyari is, papasok lang, no? Papasok lang yung limit doon sa radical. Ayan. And then, after nyan, ito, nagkaroon din pala ng dito. Kasi nasa addition and subtraction na tayo. So, pumasok na yung mga limits natin. So, dito, ayun, nandito na siya. So, kailangan lang natin ibalik siya sa addition. So, ma-distribute lang ulit. Ayan. So, ito na siya ngayon. Nagkahiwalay-hiwalay na siya. And then, next natin is yung constant multiple. Yung mga raised to 4, yung mga merong mga raise, yung mga yan, ang nangyari is nagkakaroon lang ng parenthesis na ito, tapos naging raised to 4, nagkaroon ng parenthesis raised to 3, parenthesis raised to 2. Ayan. So yan naman is si power theorem. Yung sa constant multiple, yun yung halimbawa ito 3x raised to 4. Ang mangyari, itong may 3 dito is nandito na siya sa may part ng labas na yun. Dito din. Itong 2 na to, nandito na sa may ano. So, yun pala. Hindi ko lang alam kung ganun ka strict or paano ba. Kung pwede ba na diretso na agad na nakaganito kapag nag-radical ka. Like, pagkatapos dito is direct na agad dito. Hindi ko alam kung ganun sila ka-strict or ano. Like, tumalon na siya, ganito na agad. After ng radical. Ganito kasi yung nagiging sagot nyo ng mga nakaraan eh. Natatandaan ko. Hindi na siya pumasok na ganito pa. Like, nakahiwalay-hiwalay na siya agad. So, depende. Tingnan nyo na lang kung may bawas ng points. Kailangan dito muna. Ito munang part na to. Wala siyang shortcut. Medyo kan na din. So, power theorem, ganun nga. Yung mga squared, ganun. Tapos next is yung value ni x. Papalitan mo na ng value ni c. So, kung ito kanina, x, yung value niya, magiging na siyang 1 ngayon. Not nang may x, 1 na yung value niya. 1. And then next natin is yung constant k. So, palitan mo lang. So, yung value daw ni k, k.
So, ang value nito is 2. No. The limit of 2 as x approaches to 1. So, constant si 2, nag-stay lang siya sa 2. So, ganun din dito sa dito sa 1. So, this one. Tapos yun nga, upon subtraction, 0 yung sagot dito. So, undefined or the limit does not exist. Pagkahaba. So, tinuro ko din pala yung symplectic division. Ayan. Kaya pa ba? Kaya pa. Kuha ka ng bigay. Kaya pa, sir. So, yun. Dito naman sa part kung ganun ulit, limit theorem. No, so hindi ko na ata sinulat-sulat kung anong nangyari dito. Pero yun nga, same process pa rin kanina. So, R, rows, then wala siyang radical dito. Next natin is makapal kuku. So, M, or multiplication or division. So, sa tingin mo ano yung mauna dito? So, this is division. Division. So, yun. Division tayo. So, hindi ko lang sinulat kung ano. Hindi ko lang, nagmamadali siguro ako dito. So, this is division theorem. And then, after nyan, so, nakalapit na dito. Anong sa tingin mo yung susunod? So, makapal. So, we have A. Multiplication. Multiplication. Pero wala naman na nagmo-multiply dito. So, ang next natin is letter A, which is the addition or subtraction theorem. No? So, yun yung sumunod dito. We have the addition and subtraction theorem. Yan. So, after nyan, ano sa tingin mo yung susunod? So, we have R, M, so rows, R, M, we have C, K, tapos we have P, pal, Q. So, si C, tapos si K. Yan. Wait lang po. Okay na po. So, yan. Rows, makapal, kuku. So, tapos na tayo sa multiplication, division, addition, subtraction. So, ano tong CA dito? That is constant, multiple. So, yan yung sumunod dito. Yung mga constant natin, so, alimbawa dito, 12, magiging nasa labas lang. Itong 8, ilalabas lang natin dito. Itong 3. So, we have CM. CM na lang lagay ko, constant, multiple. Then, after nyan is we have P, or the PAL, or that is, the power theorem. So, this is power theorem. So, itong cube dito, magiging nasa labas lang, magkakaroon lang ng mga parenthesis yan. So, ganun. After nun is yung C, yung C limit of C, the limit of X pala.
Hindi siya mapura. So the limit of x as x approaches to c is equal to c. So ito yung mga x natin dito, ito siya, no? Ito mga x na to. Ito na yung value niya ngayon, yung approaches kung saan tayo nag-a-approach. So dito we have negative 2/3. So naging negative 2/3, negative 2/3, negative 2/3. Then after nyan yung constant k naman. No, we have the limit of k as x approaches to c is equal to k. So kung ito constant, saan ba? Ito. So constant yan si 2. Ito na siya ngayon. Pati din itong nasa baba. So we have 0 all over 0 sa baba. And then yan, like tinuro ko lang din tong synthetic division. Kung alam kong natatandaan. Siguro like kapag na-encounter mo na siya, tsaka ka lang mapapatanong kung para saan ba yan. Pero ang goal lang dito is ma-factor out yung ating yun nga, yung 0 of 0. Kasi ginagawa natin yon doon nga sa yung removable discontinuity. Ayan. So I think kailangan ko bang ulitin yan kung paano gawin? Hindi na, sir. Siguro itanong mo na lang yan kapag na-encounter mo na ulit. O kapag Yes. nag-solve ka, magpa-practice solving. Dito na tayo sa mga tangent. Mga cute. So, medyo mabilis tayo. Pero okay lang din naman ba? Yes, sir. Hmm. Yung dyan, sir, ito baka last topic muna kasi nahirapan ako dito yung dyan sa mga triangle. Sinin mo ba? Sir? Sinin mo? Ay, di pa ako send naman, sir. Wait lang, sir. Try ko isa yung mga sumusunod. Ito. Bagyo. Bakit to? Sa analytic geometry ba to? Hindi. Sa may ito nga. Yung paggawa-gawa nung kung saan siya nagko-concave ganun. So, yan. Maganda siya kasi meron siyang like pinaka-table. Sa first derivative at second derivative na to kailang lesson pa ba yun? Nasa day 10 yan sa banda dulo. Pang next time yan, sir. Pang next time. Oo. Tapos yung susunod naman siya? Application. Pero yun nga, yung ginagawa natin dyan is yun. Isa na dyan yung paggagamitan mo nung sinasabi ko na synthetic division kasi kailangan mo na mag-factor dito.
dito na yan, oh. Sa pinakadulo. Siguro may ibang araw pa naman. Pero yun nga, mapapansin mo dyan na kailangan mo ng first derivative tapos yung second derivative natin. After nun, i-identify natin siya kung yun, i-identify natin siya kung ano yung mga condition natin. Kung decreasing ba siya, increasing, or ano ba. And then after nun, ano siya, sa point na ito, concave downward ba, concave upward, ganun. Na-reach niya ba yung maximum niya or yung minimum niya. And then after nun, kailangan natin yung ito, kung ano yung itsura niya. So dito, relative minimum, no? Kasi nga pababa siya, tapos pag ganun na na-attain niya yung pinakamababa, and then dire-diretso naman to increasing. And then nagkaroon ng baluktot ulit, which is narating niya naman ngayon yung maximum, relative maximum niya. And then tuloy-tuloy na siyang bumaba. Parang ganun lang. Tapos dito din, kung ano siya, kung puro to positive, then nagkakaroon siya ng concave upward. And then dito naman din sa kabila is ganun din. Pansin natin na negative yung ating second derivative. So magkakaroon tayo ng concave downward. Tapos after nun, alamin natin kung ano yung point of inflection. So parang binabasa ko lang din, no? Pero mas maganda kapag gagawin din talaga to. Yun, may substitute lang tayo dyan. Yung mga values na nakuha natin dito. Yung mga to. Ayan. Tapos kapag napalitan mo na ano ba yung mga values na nakuha. Yan. So yung point of inflection, yan yung point kung saan nagkaroon ng inflection or parang balik, ganon. So somewhere along gitna yan, yung mga yan. Dito sa graph na to siguro nandito siya sa may dito sa 0 sabi niya. Tapos dito din sa may point siguro dito. Or ito. Basta yung value na binigay na part niya dito, kakaroon siya ng mga balik. So, ano pa bang mga makikita natin dito? Nasa may application na to. Ito na yung Doon muna tayo sa answer sa madadali. more on application na to. Banda dulo. So, yun din ang kailangan, magkaroon ng pundasyon na grado. Pundasyon na grado. Hindi ko lang alam, syempre, di ba? Ganun din naman talaga. So, kung sa part ng madali, nahihirapan ka na. How much more kapag mahirap? Parang ganun ba? So, be practical na lang na kung kaya na yung pinakamataas na score na makuha sa mga madadali or sa grades, sabihin na natin. Yun yung galingan para magkaroon ng pondo na grado. Kung halimbawa parang simple computation lang. Sa amin kasi passing namin is 60 grades na yan. So may P1, P2, P3, tapos yung final exam. Ayan. So 60 din ata dito. So halimbawa nagkaroon ka na dito ng grades na 90, tapos dito naman is 80 kasi nahirapan ka. Yan, ilan na lang yung kulang mo para makuha mo tong passing na to. Kung 180 tong total nito,
naka 170 ka na lang. Kunti na lang yung kailangan mo, mga 10 na lang. Di ba? Kunting effort na lang. Pero hindi ko to hindi to advisable na uy, pasado na ako, hindi na ako papasok. Ganun. Hindi, kasi ang nangyari naman is kailangan mo pa rin pasukan kasi kailangan mo maka-passing grade dun sa final exam. Pag di ka naman pumasa dito, wala din. Itong pinaghirapan mo dito, wala. Mauwi din sa wala. Like, paano kapag naka 58 ka lang dito? Wala din. Bagsak pa rin yung ano yan. Or baka pagpa-removal pa. Di galingan mo na lang din. 70 mo na din to. Or mas mataas pa. Actually, parang ano lang din yan eh. Like, sa study habits. Tapos, kung paano ka ba mag-aaral. Ganun, paano nare-retain. Ganun kasi kahit aral ng aral, ano eh. Bakit yun? Mas nadali niyang natatandaan. Nagkakaroon siya ng mga diskarte sa pag-aaral. Kaya ganun. So, dito tayo sa tangent line. Nagmamadali ata ako Actually, may mga hindi naman na tayo nadaanan na tulad nung meron pang limit dito na approaches to infinity. Yung limit na ayan. Wala namang infinity sa calculator. Parang ganun ba? So, lagyan lang natin siya ng over x. Ayan. So, sige, reviewin lang din natin yan. Paano siya kapag approaches to infinity tayo. So, halimbawa, we have limit of x plus 1 over x as x approaches to infinity. So, kailangan lang natin alamin kung ano ba ang nangyayari kung halimbawa yung infinity dinagdagan natin siya ng constant number 1, ng constant number. Kapag ba sinabing infinity, ano yun, di ba parang walang hanggan, like tignan mo sa calculator, sabihin natin itong infinity is 99999999999 or in so and so forth. Basta infinity number yan. Then, dadagdagan mo siya ng 1. Anong nangyari? Kung pinarami pa natin tong mga to, nakaka-apekto pa rin ba dun sa value ni infinity si 1? Yes, sir. Hindi na siya nakaka-affect. Kasi, yun, kung ang haba-haba nga, halimbawa 1 trillion, humingi ka ng piso, like, konting-kunti lang yung, or negligible na yung bawas nun. Para makuha mo, halimbawa, yun nga, 1 trillion, nagkaroon siya ng, nag-add ka or subtract ng constant. Ibig sabihin nun is, kung ano yung value ni infinity, ganun pa rin. Infinity pa rin siya. Paano naman kung ito, 1 all over x? Anong nangyayari? Halimbawa, ito, try mo sa calcul. 1 divide 9. Ano yung sagot? Ano naman yung sagot kapag 1 divide 9, 9? Kapag 1 divide 9, 9, 9. Tapos yung 1 divide 9, 9, 9. And, sige, lastly, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. So, 1 divide 9 is 0.1111. Pag 99, equal siya sa 0.101.
Mali. Should be 01, 01, 01. Dito naman, kapag yan, we have equal siya sa 001, 001, point 001, point 001, 001. Ito naman is, anong napapansin mo sa pattern? Na ang nagiging value niya is, papalapit siya ng papalapit sa 0, di ba? Nagiging ang value Yes. naman natin is 0. So, ibig sabihin, kapag nagdi-divide tayo ng infinite number, ang value ng ating is nagiging ang 0. So, yun. Paano naman kung x squared plus x plus 1? Yan. So, infinity naman to. Actually, halos hindi din parehas lang. Ang gusto ko lang sabihin is, ang nasusunod dito is yung highest degree na meron dun sa function. Kapag sinabing highest degree, kung ano ba yung pinaka may mataas na exponent, highest degree. So, halimbawa, si infinity squared, dadagdagan mo siya ng infinity lang plus 1. So, like example nyan, so we have si 10 squared or 1 million squared, dadagdagan mo siya ng 1 million. Tama ba to? 10 million pala to. Sige. Si 10 million squared, dadagdagan mo siya ng 10 million plus 1. So, parang same lang din dito sa process na to. Ang nangyari is, nasusunod kung sino yung pinakamay mataas na value. So, ito pa rin ay papunta pa rin siya sa positive infinity. Mga ganong bagay. I think okay na yan. So, dito, ang mangyari dito is, i-divide lang natin siya dun sa x. So, yung panibagong limit natin is x all over x plus 1. Tapos, as x approaches to infinity. So, 1 divided by, yung pinaghiwalay lang natin, pansin mo ba yan? So, we have this, divide lang natin, x divided by x, ito na siya. And then, si 1 divide x, ito naman. So, ay divide lang natin to, x divided by x, that will be equal to 1. 1 plus 1 all over x. So, kapag pinalitan natin ng infinity, itong mga given, ito na siya. So, we have 1 plus 1 all over infinity. So, ano na yung rule natin kapag nagdi-divide tayo ng infinite? Ang nagiging value nito is, nagiging na siyang 0. So, ang answer natin, yung limit natin dyan is equal to equal siya sa value na 1, which is ito yun. Ayan. So, hindi ba naman ba masyadong nagmimix na yun? Ayan. So, nakailan na ba tayo? Nakakalahati na natin siya. Hanggang sa may limit. Okay na muna yun, sir. Hanggang sa may limit theorem. Yun na. So, susunod na yung derivatives. Okay na siguro muna yan. Kasi, sige.
yun, hanggang dun siguro sa may, dito sa may, itong susunod, itong may tangent. Ayan, last na yan siguro. So, ang gusto lang mangyari dito sa tangent is gusto natin kasi na sa ating graph, sa ating graph sa function. Kung halimbawa, mapapansin mo to, meron tayong Drino dito. Ayan. So, gusto nating malaman yung slope sa part dito. Somewhere point P. Dito na yon. So, kung gusto mong malaman yung slope niyan, meron tayong ganong formula na mangyari. Which is ito. Ito sa baba. The formula of slope is equal siya sa the limit of the quantity fx plus delta x minus f of x all over delta x. Ayan. So, para ma-memorize mo yan, kailangan mo lang ulit-ulitin na gamitin. So, yun. Tapos, hanapin mo si f of x. Ito siya, f of x. Hanapin mo din tong f of x plus delta x. So, yun. And after nun, isa-substitute mo lang siya dito sa binigay. And then, masosolve mo na si slope. Sinasabi na lang eh. Pero halos ganun din talaga. Ang connection nito doon sa derivatives. Ito yung derivatives long method. Ayan. Tapos meron tayo nung derivative na shortcut method. Na nanggaling din yung mga concept na yun. Yung shortcut method nanggaling dito sa long method. Yung mga process and everything. So ngayon, kasi tangent line yung hinahanap dito. No? Kailangan lang natin mahanap kung halimbawa may binigay siyang isang point. Yan, 1. I-substitute mo lang dyan yung dun sa given equation, which is ito. Nakuha na pala natin. So, kung value ni x is 1, ang value ni y is 1. So, ngayon, ito na yung ating ito yung point. Ito ngayon yung na-solve natin na slope, which is negative 1. Ngayon, ipalit lang natin siya dito. Like, solve for b tayo. Ito. At tapos, mas-solve natin si b. Paano nakuha yung, sir, yung 1, 1? Yung coordinates? Oh, ito yun. Nung ang value ni x is 1. Nung pinalit natin si x, nung pinalit natin si value ni x, so we have 1 all over 1. No. Dito siya 1 all over 1 or 1 all equals to 1 divided 1 is equal to 1. Ayan. So, yun. Ang value ni x is 1. Ang value naman ni y kapag x is equal to 1, 1. So, yan yun. Kaya nagkaroon tayo ng points na 1, 1. At meron na tayong slope na na-solve. Substitute lang natin siya dito. Si y, 1 daw. Si slope, negative 1. Si x is 1. So, negative 1 times 1. Ito na siya, negative 1. Transpose lang natin. From negative 1, naging na siyang positive 1. No? Si negative 1, naging na siyang positive 1. And then, 1 plus 1, that will be equal to 2. And then, we can rewrite the equation. And then, gawin lang natin siyang standard form. Yeah. Or should be general. Or, kalimutan ko na yung tawag. So, yun. I-transpose lang natin itong si x sa kabila. So, we have x plus y. And then, si negative 2, transpose din sa kabila. From positive 2,
no? From positive 2 siya, naging na siya ngayong negative 2. So ito na yung tinatawag na ETL or equation of the tangent line, kasi yun yung tinatanong dito sa problem. Halos ganun lang din yan. So yun pala, kaya naituro ko din yung ito. Kung natatandaan mo pa, yung nagturo ako na tinatawag na ang tawag dito, yung Pascal's triangle. We have 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. So paano to nangyari? So sulat mo lang 1 tsaka si 1 1 dito. Ngayon maglagay ko ulit ng 1. Ngayon pag-addin lang natin to, 1 plus 1, that will be 2. Tapos maglagay ka din ng 1. So ganun ulit, 1, maglagay ka din ng, add mo lang to, you have 3, add mo din to, 3 1. So anong susunod dito? 1, add lang natin to, this is 4, add mo ito, anong sagot? 6. And then add din natin to, we have 4, and then si 1, which is, this is usable para nga dun sa pag-expand. So halimbawa dito sa may dito, kasi ngayon isa siyang x cube, no, x cube na siya ngayon, kaya susundin mo yon yung ganun na process. Yung ginawa ko nga 1 1 1 1 2 1, tapos si 1 3 3 1. This is a plus b, this is a plus b squared, this is a plus b cube. So ito yung gagamitin mo, a plus b cube. At kapag in-expand mo si a plus b cube, no, pag in-expand mo siya, magkakaroon ka ng yung pumindot. Yan, in-expand natin si a plus b cube. Ito na lang sa whiteboard. So kapag in-expand natin siya, so di ba meron tayong 1 3 3 1. Yan yung magiging mga coefficient niya. So ito, una, we have a, tapos lagyan natin to ab, lagyan natin 3 plus 3 ab, tapos si b na lang. So dito yung exponent niya, so mag-umpisa siya sa 3, then mabawa siya na 2 1 0. Dito din magkakaroon siya ng 3 2 1 0. So yan, so ganyan lang yung gagawin natin. So dito ano ba yung ini-expand natin? Ito, program. So ano ba yung ini-expand natin? We have negative 1 plus delta x. And so we have 2 times negative 1 plus delta x cube. Yan yung ini-expand natin. So sundin lang natin to, yung process na to. So we have yung a, no, sige, papalitin natin siya ng kulay para mas madaling tandaan. Si a is gagawin ko siyang red, si b naman is delta x, but delta 3 to. Yan, delta x. So gagawin ko naman to na blue. So expand lang natin. So si a natin is magiging na siyang, copyan lang natin si 2, magiging na siya ngayong a negative 1, sundan lang natin cube, plus 3, kopya lang natin si 3,
Then, multiply daw natin siya sa A. Negative 1 cube. I squared na siya ngayon. Tapos, i-multiply natin siya sa B, which is delta x. Nasusundan mo ba? Hindi masyado sir. So, from the first place, bakit nga pala tayo nag-expand? Ayan. So, yun nga. Tanong nga, bakit ba kailangan pa tayo mag-expand? Kasi nga, nandito na tayo sa part kung saan naghanap tayo ng slope. So, siguro, i-rewrite lang natin tong problem. I think this will be the last. So, okay na tayo. Yan. So, halimbawa, we have f of x is equal siya sa 2x cube plus 1 at the point where x is equal to negative 1. So, ang question dito is, ano daw yung ating equation of the tangent line, ETL. So, ang kailangan natin process kasi dito is hanapin natin yung kanyang slope, no? Si M. Yan, si slope. Sige, para mas ma-refresh, kita natin si ito, tangent line. Di ba nasa 8 na tayo agad? Ayan. So, para ma-refresh tayo, di ba nakikita mo tong point na to? Meron siyang point P dyan. What if naglagay ako ng panibagong point sa Q? Ayan. So, anong mapapansin mo habang papalapit siya ng papalapit sa Q? Tingnan mo nga. Ito na yung Q. Yung sumunod, lumapit siya. So, habang papalapit ng papalapit, anong napapansin mo? Hanggang sa dumikit na siya doon sa point P. Yan. So, kapag naging 0 na yung ating delta x, diba? Ito delta x. Habang papalapit siya ng papalapit, yung change of x. Hanggang sa nakalapit na siya sa yung wala na siyang value, naging 0. Itong line na to, yung naging itong nabuo na line na to, yung line A, meron siyang isang point na tinatamaan. Yan yung point of tangency. Yan. Tapos, yung line na yan, nagkaroon nga tayo ng formula na ganun. Ating slope. O, sa madalit sabi, ito nga yung formula nun. Habang papalapit daw siya ng papalapit sa as x approaches to 0. Ayan. Yung nakuha natin na value dito, sinubtract natin dun sa original. Di-divide natin siya sa delta x. Ayun. Nasa video na din to, I think, nung nakaraan, kung paano siya nangyari. Ayan. So, actually, halos substitution lang din naman ito sa mga nangyari dito. Ikaw lang kung gaano ka ka-interested, kung gusto mo pa bang malaman kung paano siya na-derive, maganda. Isa yun sa mga concept, or i-memorize mo na ito, itong formula na ito. So, yun. Ayan. So, yung slope natin, meron tayong formula, the limit of f x of 0 plus delta x minus yung original function 1 over delta x as delta x approaches to 0
Yan yung magiging formula ng slope natin. Ngayon, kailangan nga natin hanapin si f of x, tapos ito, f of delta x. So, si f of x muna, 2x cubed plus 1. Ngayon, sa substitute natin si value ni x, which is negative 1. So, f of negative 1 is equal siya sa 2 times negative 1 cubed plus 1. Or that will be equal to 2 times negative 1 plus 1. That will be equal to 2 negative 2 plus 1. That will be negative 1. Yan. So, kailangan natin mag-expand kasi kailangan natin ito. Ayan. So, we have, ayan. So, palitan na natin siya ngayon ng yung x sub 0 natin, ito yung given na value. So, we have negative 1 plus delta x. Ngayon, lahat nitong may x dito, papalitan natin siya yan. So, we have 2, palitan daw natin ng negative 1 plus delta x, yung value ni x. And then, c cube. Hindi natin kakalimutan. So, we have yan, cube plus 1. So, kailangan nga natin itong i-expand. At yun nga yung process. We have 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, kasi 1, 3, 3, 1. Tapos yun nga, i-expand mo lang siya. Ang expansion niya is ito yung coefficient niya 1, 3, 3, 1. And then ito magiging siyang a cube plus a squared plus a, tas wala na doon. So, lagyan din naman natin ng b dito plus p cube plus b dito squared, tapos dito b na lang. Tapos yan. So, yun nga, ito nga si a, ito si b. So, palitan lang natin to. So, we have negative 1 cube plus 3 times negative 1 squared times b, which is delta x, plus 3 times negative 1, tapos si delta x squared, yan, plus si delta x cube. Ayan. So, yan yung nangyari. Ay, sana okay ka pa. So, we have 2 plus Yes, sir. 1. So, yan. I-expand lang natin siya. So, we have 2 times negative 1 plus this is equal to 1. So, this is plus 3 delta x. Dito naman is negative 3. So, this will be subtraction. Yan, negative 3 delta x squared plus delta x cubed. So, wala ka naman na masyado pang gagawin dyan. I-multiply lang natin to isa-isa yung 2. No? So, we have negative 2 plus 6 delta x. Ayan. 2 times negative 1, that will be negative 2. Then, 2 times 3 delta x. 2 times 3, that will become 6. Yan, kaya nakuha natin. Then, 2 times negative 3, that will become negative 6 delta x squared. Then, si 2 times lang din natin siya dito. It will be equal to plus 2 delta x cubed plus 1. So, yan. Nagkaroon na tayo nito. Gawin lang natin yung formula. Yung slope natin is equal siya sa ang function ito is negative 1 plus delta x. Yan. So, we have the limit of delta x which is 0. And delta x minus yung original function all over delta x. So, substitute lang natin yan. So, ito gawin kong blue. So, we have
negative 2 plus 6 delta x minus 6 delta x squared plus 2 delta x cubed. Kinopya ko lang itong nandito. Plus 1. Subtract down natin si yung original function na value. We have ang value niyan is times negative 1 all over delta x. Ayan. So, at kung mapapansin mo, bakit ganon? Wait lang. Hindi kasi siya makakancel. Dapat makakancel yan. Negative 1. So that will be tama naman, negative 1. Tama. So kung mapapansin mo to, so this is makakancel yung negative dito. Ayan. Makakancel yan. So magiging na siyang positive ngayon. So we have 1 plus 1. That will become 2. And then ito, 2 minus 2. So pwede ko na siyang i-cancel. 2 minus 2 is 0. So yan na lang yung mga natira. So 6 delta x minus 6 delta x squared plus 2 delta x cube over delta x. Ngayon, if-factor out lang natin si delta x. Factor out natin siya. So we have delta x. Okay na yan. Or pwede din i-factor out din natin si 2. Pero kahit hindi na. So ang tira na lang dito is si 6 minus 6 delta x. And then si plus 2 delta x squared. All over delta x. Pwede ko na ngayon i-cancel si delta x. Ayan. At by our limit theorem, substitute lang natin si 0. 0 natin siya. So 6 minus 6 times 0 plus 2 times 0 squared. So we have this slope is equal siya sa 6. Ayan. And then, meron na tayong slope. Meron na din tayo nung point. Ang value daw ni x is negative 1. So we have negative 1. Ang value naman ni y kapag negative 1 si x is negative 1 din. So negative 1, negative 1. So yung point natin is negative 1, negative 1. So y is equal to mx plus b. Solve for b tayo. We have, ang value ni y is negative 1. Ang value ni x is negative 1. Ang slope natin is 6 plus p. So the answer is negative 1 is equal to negative 6 plus b. We have negative 1 transpose natin si 6 ay negative 6. That will become 2. Positive 6 is equal to b. Our b now is equal to 5. So change lang din natin yan. So we have y is equal to 6 times negative 1. Tapos yung value ni b 5. Hindi na pala kailangan si x dito. So x lang to. 6x plus 5. So 6x plus 5. And then sunod lang natin to. So we have yung standard form. We have 6x. Transpose natin si y dito sa kabila. Magiging siyang negative y plus 5 equals to 0. So yun, ito na yung equation ng ating tangent line. Let's see, 6x minus y plus 5. So parehas lang.
Yes, sir. So, yan. That's the overall. Muna sa ngayon. May mga questions ka pa ba? Magpa-practice lang ako bukas, sir. Oh, practice. Talagang sa practice talaga yan. Talaga babawi. Sige, off ko na tong recording.